Alam mo, Ali, wala namang problema kung yung mga netizens natin ay magpo-post at gagamitin yung kanilang cellphone para kunan ng larawan o video yung mga trahedyang nakikita. Pero ang responsibilidad ng news media organization, hindi dapat basta na lang tatanggapin hook, line, and sinker lahat ng mga nakukuha sa social media. Kaya nga, maganda, binanggit mo yung Japan, kahit sa South Korea, ganun din naman, may kadalasan hindi nila kinukuhanan talaga yung mga bangkay kasi nga iba yung reverence nila sa mga patay. Yung honor and dignity ay talagang pinapahalagahan nila. At saka yung privacy na rin ng mga tao. Kaya nga minsan nagbibigay lang sila ng statistika pero yung mga bangkay hindi na nila kinukunan. Yung destruction ng property kinukunan. Pero that's about it. May mga lessons tayong pwedeng makuha roon kasi ang basic na tanong, yung mga video na yan, yung mga larawan na yan, nakakatulong ba yan sa paghuhubog ng opinyong pampubliko or nasasatisfy lang natin yung sensationalism na parang pangunahing demand para kumita yung mga news media organization. Kaya don't get me wrong, kalayaan sa pamamahayag pa din naman yung ating panawagan dito, pero syempre dapat may kaukulang responsibilidad rin at sana magbigay galang din tayo sa mga namatay, lalo na dun sa mga pamilya. Isipin natin okay, pagpalagay na may isang bangkay kang kinunan pero alam ng pamilya at mga kamag-anak na sila yon kahit na na-blur mo yung mukha at saka yung buong bangkay, alam nila na sila yon. So ano yung mararamdaman ng mga naulila, diba? So nabibiktima rin sila ng media sa ganong klaseng gawin. So Professor, ito, I'm curious dito sa pinost mo. Sabi mo, let's not blame or shame journalists if they're good looking. But please, let's call out news media organizations for milking this issue to the point where they now treat their reporters as celebrities. SOCMED posts of affection do not need news media amplification. Who are you alluding to? Lowbat na? Mentos muna.